Sa panahon natin ngayon, saan man lugar ng bansa ay laganap ang iba't ibang estilo ng Kristyanismo, na itinatag ng bawat namumuno ayon sa kani-kanilang paniniwala. At sa bawat pamumuno nila ay nahikayat nila ang mga libo-libong tao, upang maging miyembro dahil sa pangako nilang, magkakamit ng payapang buhay, at kaligtasan. At sa mga bawat pinuno na nagtatag, na mayroong kani-kanilang patakaran na itinuturo para sa kanilang mga libo-libong miyembro, tila ba, ay mas lalong nagkawatak-watak, nailigaw, at nalilito pa rin hanggang ngayon ang mga miyembro, kung ano, at sino ba talaga sa mga pinuno na totoo, at kung naaayon ba talaga sa Biblia, at lalo sa ating Panginoong Diyos ang kanilang mga itinuturo. At dahil sa kalituhan ng mga tao, o ng mga miyembro, ang mga pinunong nagtatag ng kani-kanilang iglesia o kongregasyon ay nauwi lamang sa pakikipagdebate, at mistulang nagpapaligsahan, at pagalingan na lamang sa kanilang sariling paniniwalang turo. Hindi ko maiwasang mag-isip, at sa dinami-dami ng mga lumaganap na Kristyanismo sa balat ng lupa, tila baga ay hindi pa rin maunawaan ng lahat, kung sino, alin ang totoo o tama ba ang kanilang napiling paniniwala. At maging ako ay hindi rin mapakali, at hangad ko rin na malaman, kung sino nga ba, at alin ang totoo kung kaya biglang naisip ko na sa Panginoong Diyos mismo magtanong, dahil nasisigurado ko, na tumpak at perpekto ang kasagutan mula sa Panginoong Diyos. At alam niyo ba sa maniwala kayo o hindi, ay totoong ngang sumagot ng mabilis ang Panginoon, sa pamamagitan ng isang bulong, at biglang mabilis na nag-flash sa isip ko, ang sinabi niya na ang katawan ay templo ng banal na espiritu. At ang salitang ito ay matatagpuan sa banal na kasulatan, sa unang Korinto Kapitulo 3 versikulo 16 hanggang 17, at ito ang sinabi. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos, at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan. Alam niyo ba na ako ay totoong nagulat, at namangha sa kasagutan ibinigay ng Panginoong Diyos, at tila ay ibinulong niya na basahin ko ng buong buo, ang nasabing kabanata ng unang Korinto Kapitulo 3, 1 hanggang 23, at alam niyo ba ito ang aking natuklasan? Ang nasabing kabanata ay eksaktong patungkol mismo sa mga pinuno, at mga lingkod ng Diyos na mahilig sa mga debate, awayan, at inggitan sa kanilang pamumuno, at mga miyembro na mahilig mag-idolo ng kanilang pinuno, imbes na ang Panginoong Hesukristo ang dapat manguna sa kanilang buhay. Mahigpit nga na pinatunayan ng Panginoong Diyos sa nasabing kabanata, na ang mga pinuno at lingkod na mahilig sa debate, awayan at inggitan at mga miyembrong mapag-idolo ay namumuhay pa sa makalaman, at hindi sila ganap na kinakasihan ng banal na espiritu. At mariin na pinatutunayan din ng Panginoong Diyos sa nasabing kabanata, na ang mga namumuhay na makalaman, ay kailanman hindi makauunawa ng kanyang mga banal na salita dahil ang espiritu nila ay makalaman, sa makatuwid, ay sa tao sila naglilingkod, at hindi sa Panginoong Diyos. Kung uunawain natin na mabuti, napakalinaw na sinabi ng Diyos, na ang kanyang banal na templo o simbahan na tahanan ng kanyang banal na espiritu, ay mga tao na kanyang nilikha, na ganap at kinasihan, o kinakasihan ng banal na espiritu ng Diyos, at hindi ng espiritu ng makalaman. At dahil sa pagsuway ni Adan at Eva sa Diyos, ay natukso sila sa makalaman sa pamamagitan ng pagkaing hindi nararapat, at dahil doon ang banal na katawan, nabigay sa kanila ng Diyos bilang templo ng banal na espiritu, ay nawasak dahil sa kasalanang pagsuway sa Panginoong Diyos, at ito ang kasalanan minana ng sangkatauhan. At maging ang Panginoong Hesukristo mismo ay nagalit din sa mga tao, nang makita niya ang harap ng banal na templo ng kanyang Ama ay ginawang lugar ng mga pagnenegosyo, at nasusulat ito sa kabanata sa Juan Kapitulo 2, 13 hanggang 16, kung paano niya nilinis ang banal na templo ng kanyang Ama, at ito ang sabi doon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem, nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha
Kumuha siya ng lubad at ginawa iyong panghagupit, at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Kung babasahin ang buong kabanata na ito ng Juan Kapitulo 2, 12 hanggang 25, at kung uunawain natin mabuti, ay binanggit muli ng Panginoong Hesukristo na ang kanyang banal na katawan ang tunay na templo ng Panginoong Diyos. Pinatutunayan din ng Panginoong Hesukristo na maaari lamang manirahan at manatili ang banal na espiritu sa katawan ng tao bilang templo ng Diyos sa pamamagitan ng ganap na nalinis, at ito ay ang buong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, at pinabanal sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo at mapuspos ng kanyang banal na espiritu. Marahil ay alam ng karamihan na ang Panginoong Diyos ay isang banal at dalisay na espiritu, wala siyang katawan na tulad nating mga tao, at bago pa niya likhain ang sangkatauhan, ang kanyang espiritu at kapangyarihan ay naroon na, at mananatili magpakailanman, magwawakas ang lahat ngunit, siya ay walang hangganan. At upang tayo na mga tao na kanyang nilikha ay makasalo sa kanyang kaharian, ay inialay niya ang kanyang banal na anak, na ating Panginoong Hesukristo upang ating maging tunay, at nag-iisa lamang na daan patungo sa Kanya. At nais ng Panginoong Diyos na tayo ay mapuspos ng kanyang banal na espiritu, upang lubos nating maunawaan ang kanyang mga ipinag-uutos, at magagawa nating iwanan, at talikuran ang mga masasamang pita at gawa ng laman na umaalipin sa ating espiritu, kung kaya ang tao ay paulit-ulit at nagpapatuloy sa pagkakasala. At alam niyo ba na kapag tayo ay napuspos ng kanyang banal na espiritu, at kahit hindi siya nakikita, ay mararamdaman ang kanyang banal na presensya, dahil nalalaman niya ang mga totoo, at may malinis na hangarin, kaya naman, mararamdaman ang kanyang presensya sa pamamagitan ng nangungusap niyang banal na espiritu sa ating espiritu. At kung ating mapapansin sa banal na kasulatan, halos ang mga tapat na propeta ng Panginoong Diyos na sina Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Noah, Enoch, Elias, Job, at maging ang ating Panginoong Hesukristo at ang banal at kalinis-linisang Inang Birheng Maria at iba pa, ay sa pamamagitan ng direktahang pakikipag-usap ng espiritu nila sa banal na espiritu ng makapangyarihang Diyos. Kaya mga kababayan, kung ang mga matapat na propeta ng Panginoong Diyos na may mabubuti at mababang loob ay nagawa nila, at napagkusaang lumapit sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba, hindi man lang ba pumasok sa isip ninyo na mas kinakailangan na tayo, mismong makasalanan, ang dapat magkaroon ng kusang lumapit sa Diyos? At upang manumbalik at manatili ang banal na templo ng banal na espiritu sa ating puso, at malubos at ganap na makamit, una sa lahat, ay talikuran ng buong lakas ang mga kasalanan, na umaalipin sa ating espiritu, at buong tapat na pagsisihan ito, at hingin ang habag at kapatawaran mula sa Panginoong Diyos, at kausapin natin ang banal na espiritu na bigyan tayo ng lakas upang lubos na makalaya sa masasamang pita at gawa ng makalaman. Alam niyo ba na napakasaya sa puso at kakaibang kapayapaan ng isip ang tataglayin ninyo kapag tinanggap ninyo ng buong katapatan sa inyong puso, ang kalayaan, at kapahingahang alok ng Panginoong Hesukristo, at ang kakaibang kapayapaan na iyon, ay tanging mula sa kanyang banal na espiritu na mananatili sa puso, ng mga tunay na nagnanais na makalaya, sa pagkaalipin ng kasalanan. Hanggang dito po muli ang aking pagbabahagi, at sa mga naabot ng aking ibinahagi, sino man kayo, at saan man kayo naroon, ano man ang inyong sitwasyon ay dadalangin ako sa banal na espiritu, na nawa, siya ay kumilos din sa inyong kinalalagyan upang makalaya rin ang sino man sa anumang uri ng pagkaalipin, ng kasalanan, at dalangin ko na makamit din nawa ninyo ang kalayaan, at kapayapaang tinanggap ko mula sa banal na espiritu ay ibuhos, at mapuspos kayo ng kanyang kapangyarihan. At nawa ay huwag ninyong kaligtaang bigyan ng like at subscribe ang ating channel, at huwag magdalawang isip o maging urong sulong sa pag-subscribe,
dahil hindi matutuwa ang banal na espiritu, at malalaman niya na huwad at hindi tunay ang inyong pananalig sa kanyang kapangyarihan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, at pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.